Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gracia. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo personal kong karanasan at nasa sa inyo niya kung maniniwala ba kayo o hindi. Bunsod ng hirap ng buhay, napagpasyan ko noon na magtrabaho sa Manila. Taga Mindoro ako, hamak na magsasaka, na nangangarap magkaroon ng magandang buhay. Hindi lang para sa akin kundi para sa mga kapatid ko noon. Panganay ako at kinakailangan kong isugal ang sarili kong kinabukasan para lamang sa kanila at para sa mga magulang ko para hindi na sila mahirapan. Hanggang high school lang ako. Pagkatapos ng high school, sumama kaagad ako sa tiya ko noon na lumuwas na Manila. Taong 1996 nangyari ito. At ang edad ko sa mga panahong yon, 17 taong gulang. Sa may kahabaan ng Bacoor, dun ako inihatid ng tiya. Nagtataka ako kasi nga sinabi niya naman na magkakasama kami dapat bilang kasambahay. Pero tila ba isang pasilidad na parang beer house ito. Gabi yon, merong sumalubong sa amin. Nag-usap sila ng tiya at narinig kong serbidora daw ako. Babae yung kausap. May katandaan. Ngumiti ito sa akin tapos nagudyat ng pagtango. Pumasok kami sa pasilidad. Maraming nagiinuman. May mga lasing, mga naninigarilyo at ang bantot ng lugar. Amoy pawis kumbaga. Sabi nitong matanda ay sa gabi daw ang trabaho ko hanggang alas 12. Magsisimula ng alas 6. Walang ibang gagawin kung hindi mag-reserve lamang ng mga order ng mga customer. Hindi pwedeng tumanggap ng tip. Bawal na bawal daw yun. Kung may magbibigay ng tip ay doon ito ipapalagay sa may kahon. Huwag aabutin gamit ang kamay. Ituro lang sa customer. At ang kita raw ay paghahatian ng lahat ng mga trabahante. Tumango ako. Medyo off pero ayos lang kasi nga parang half day lang ako. Gabi nga lang ito mangyari. Nagtanong na ako kung saan ba titira. Magandang tanong yan, iha. Kadalasan sa mga baguhan ang tinatanong ko magkano ang sahod. Nakakatuwa. At dahil dyan ako ang hahawak sa iyo. Kasi kapag pinabayaan kita ay matutulad ka sa ibang trabahante dito na nagsa-sideline. Malalaman mo din ang lahat kapag nagsimula ka ng magtrabaho. Pakiramdam ko'y mabait itong matanda. Pangalanan natin siyang Ma'am Jessa. Dinala ko nito sa may likod. May magkakasunod na silid doon. Mga silid daw ito ng mga trabahante. Iba ang sa lalaki, iba naman ang sa babae. At ako umano, doon na lamang sa bahay niya sa dulo. Wala naman daw siyang kasama doon. Bali ganitong itsura ng lugar para naman maunawaan ninyong maigi. Nasa kanto ng pasilidad na yon. 2 palapag, puro alak ang tinda. Tapos may tilak club sa taas. May tugtog kasi doon. Habang itong likod ng pasilidad ay merong espasyo. Sa gilid, pasilyo yon. At magkakasunod na silid na. Tingin ko ay likod na yon ng ibang pasilidad doon. At tingin ko rin, itong si Ma'am Jessa lang ang nagmamay-ari ng iba. Maganda naman doon. May 2 kahoy na nagsisilbing lilim. Talisay na malalaki. At Bermuda mga damo. May mga magkakahanay din na santan tapos sa dulo ay may bahay. Bali nakatalikod ang bahay na ito. Yun na ang tirahan ni Ma'am Jessa. Kusina ang bubungad. Nakikita ko noon sa bulwagan ng beranda at bakod. Tapos kalsada na. Kung titingnan sa itas banda ay parang compound. Talikuran ng daanan. Parang bilibid. Pader na lang kasi ang nakapalibot doon sa loob ng compound na yon. Hinatid ako ni Ma'am Jessa sa silid ko. Sa itaas ito. 3 silid ang meron sa bahay.
Dalawa sa itaas at isa sa ibaba. 2 palapag ito at ang ikatlo ay overview na. Walang bubungan. Semento lamang ang naroroon at ang hagdan ay patungo sa may itaas. Nasa gilid lamang ng silid na itinalaga para sa akin. Hindi na maipagkakaila na hindi ko talaga inaasahan na ang magiging trabaho ko. Walang ibang sinabi ang tiya eh. Magiging kasambahay daw. Medyo nakakapagtampo pero hindi ko nalang pinagtuunan ng pansin. Ang importante ay may trabaho na ako nun. Kinabukasan na wala si Ma'am. Bilin lamang nito na bantayan ko daw ang bahay. At kung gusto kong manood ng telebisyon, manood lamang daw ako. Huwag umano akong mahihiya. Siyempre unang araw yon. Malay ko ba kung sinusubok lamang ako nito? Malay ko ba kung naririyan lang at inoobserbahan ako? Pinakita kong hindi siya magsisisi sa akin. Kasi nga lumaki akong babad sa trabaho. Naglinis ako noon. Sa may bulwagan ako nagwalis. Pinaliguan ko ng tubig doon ang mga tanim niya. Etong likod gaya ng sinabi ko ay kabilang kalsada. At sa tawid noon kakahuyan. Medyo malayo pa ang sunod na pasilidad. Para bang pribado ang direksyon na yon kasi nga kadalasan sa nakikita ko sa unahan, mga bahay na magaganda. Sa harap lang ang crowded kumbaga. Doon sa may pasilidad na ang tinday puro alak main road yon at malapad ang kalsada. Matagal bumalik si Mama. Wala akong makausap. Iilan lamang ang nakikita kong mga trabahante. Tingin ko tulog ang iba. Mga hapon na dumating si Ma'am Jessa. Nagulat ako kasi nga binilan ako nito ng mga damit. Mga bago at kalimitan pang formal. Sabi ko bakit niya ako binibigyan. Ay naman dito. Napadaan lang daw siya sa isang department store at naisipang bumili ng mga gamit ko. Pansin niya kasi umano na konti lamang ang baon kong gamit. Nagpasalamat ako. Hindi pa kami lubos magkakilala pero aminado ako na mabait talaga si Mama. Kagabi pa ibang aura niya sa akin. Binigyan pa ako ng pampaganda. Foundation at lipstick. Naligo ako at galak na galak. Isusuot ko ang isa sa mga nabili niya sa trabaho. Hinahayaan lamang ako nun. Abala si Ma'am sa kakaasikaso na makakain sa kusina. Tahimik ito pero nakangiti. Hanggang sa noong nakapagbihis na ako, tinawag ako nito at kumain daw muna. Nagmukha akong anak nitong ginang Sabay kaming kumain. Wala pang 5:00 yon. Kaso parang hindi marunong magluto. Matabang. Kulang ng konting asin at ilang rekado. Tinola yun na isda. Matapos kumain ay nagbihis lamang siya saglit tapos inihatid na ako sa may tindahan. Ipinakilala ako sa mga trabahante doon. Tapos sinabi ni Ma'am na mag-obserba muna ako sa ginagawa ng iba. Huwag lang gayahin umano yung pagsa-sideline. Huwag ko umanong sayangin ang pagkababae ko. Pundasyon ko daw ito para maipagyabang sa oras na magkaroon ako ng asawa balang araw. Naguguluhan ako sa kanya. Pabulong din yung pagkakasabi niyang yon. Ano ba tong sideline na pinagsasasabi niya kako? Nag-obserba ako. Nasa may cashier ako ng mga panahon na yon. Nagmamasid. Hanggang sa dinala na ako sa opisina nitong pinagkakatiwalaan ata ni Ma'am doon. Maganda siya pero parang kulang sa tulog palagi. Malalim ang mga mata. Magarba ang opisina gawa ng aircon. Nakikita ko sa salamin ng labas. One-way mirror daw yon. Itong babaeng pinagkakatiwalaan sa opisina ay pangalanan na lamang nating Melba. Siya pala yung naghahawak ng mga stock ng alak. Sa likod ay may parang bodega. Kahon-kahon ng mamahaling alak doon kasama ng mga beer. Ayon dito kay Melba, lahat ng mga stocks ay sinusulat niya. Inventory yon. Sa tuwing Sabado, refill daw. Kung ilan ang nabawas, yun din ang bibilin. Ano ba yung pangalan mo? Gracia, no? Alam mo, ngayon ko lang nakita si Ma'am na ang bait sa baguhan. Iba naman kasi ang turing niya sa akin noon. Nakita kitang doon ka pinupuslit sa bahay ng matanda. Kung sa bagay,
magkakawangis kayo ng anak niyang yumao. Kaya siguro ganun. Maganda ka din kasi. Napasimangot ang mukha ko nun. May anak pala itong si Ma'am Jessa. Medyo kumirot ang dibdib ko at tinamaan ng awa. Nagtanong ako kay Melba kung anong ikinamatay. Wika naman ito sa akin. Pinatay umano. Doon lang umano banda sa likuran sa may kakahuyan. Nung 1 taon lang daw ito. Namataan na lamang kinabukasan, maraming saksak. Napasabat ako ng kawawa pala si Mama. Tumango si Melba at sinabing kaisa-isahang anak lang daw yon. Maagang namatay ang asawa. Hindi na naghanap ng iba si Ma'am Jessa umano. Walang ano-ano'y sinabi ko na sisimulan ko na magtrabaho. Kagad akong nagtungo sa cashier. Sa labas lang din kasi ito ng opisina. Nagtanong ako sa nakatokang lalaki na si Lahis doon kung anong papagawa. Becky ang bantay sa cashier set. Sabi noon ay maaga pa naman daw kaya relax lang ako. Mamaya magiging abala na dahil marami mo mga customer. Hindi naman ako nagsalita. Tumango lang ako bilang pagtugon. Naisipan kong umakyat sa taas. Namangha ako kasi nga iba-iba ang kulay ng ilaw. May pula, berde at may dark light. Tapos may stage at pole. Sabi ko pa nun, hindi naman nata kantahan ng naririto at sayawan kundi pagtatanghal. Sinita ko ng isa sa mga trabahante. Huwag daw ako doon kasi nga ayon kay may-ari sa ibaba lang daw ako. Sa mga hindi regular customer. Ang sumita sa akin ay isang babae na halos sumilip na yung kwan nito sa ikli ng suot. Bumaba na lang ako. Hanggang sa unti-unting dumami ang mga tao. Habang lumalalim ang gabi, dumadami sila. Abalang-abala ako at kaliwat kanan ng sitsit. Yun bang mga kalalakihan na parang mga baliwa. Bastos makatitig. Dahil sa dami ng customer ay hindi na nagagawang magserbisyo doon sa itaas ng mabilisan kaya naman nautusan na ako. May nagpapatid ng alak tapos 2 soft drinks na royal kung tama ako. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko kasi nga ang laswa sa itaas. Kita kong isang babaeng walang saplot. Sumasayaw at hinihipuan naman ito ng mga naroroon. Napapatakip na lamang ako ng bibig at kaagad bumaba. Kunwari ay wala lang ako. Pero hindi ko talaga mapagtanto na ganun doon. Hanggang sa malapit ng mag-alas 12. Itong mga kasama kong katulad kong sebredora ay may mga kinakausap na lalaki. May mga matatanda. At may mga tila, alam mong adik. Sumimple sa tabi ko ang isa sa kasamaan ko doon. Bumulong kung kailangan ko ba daw ng ekstrang pera. Ekstra na mas malaki pa kesa sa sahod namin. Kako naman anong gagawin ko? Sabi nito, may isa umanong kliyente na naghanap ng sariwa. Pero huwag daw akong maingay kay ma'am kasi nga labas na ito sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho ay yun na ang sideline. Ang ibebenta yung pagkababae ko. Napamura ako nun. Mabilis akong nagwika na hindi ko kaya yon. Bahala siya. Sila na lang kung gusto nila. Ito na palang sinasabi ni ma'am na sideline. Nakakadiri. Gabi-gabi yun at nasanay na lang ako. Itong si mama ay bihira lang pumuslit sa mga tindahan niya. Gaya ng nabanggit ay hindi lang nag-iisang tindahan ni ma'am. Yung nakapalibot doon sa compound na yun, sa kanya yun. May bakery pa. Panay-payo sa akin si ma'am na huwag kong tularan ng mga ibang katrabaho ko. Nabanggit ko na sa kanya yung patungkol sa anak niya. Kinahasa daw yon. Ito din ay dahil sa isang customer na nilinlang ang anak niya. Doon lang sa likod pinatay. Nagtanong ako kung kilala niya ba ang pumatay. Sabi niya kilala niya. Pero mayamang personalidad. Tinetsyempohan niya pero hindi talaga siya nabigyan ng pagkakataon. May paghiganti lang umano niyang pagkamatay ng anak. Magiging panatag na daw siya. Naawa ko ng gusto. Sinabi ko kung bakit hindi na lang ipapulis pero ayon kay ma'am, may kapit daw yun sa kinauukulan. Tsaka walang ebidensya, kaya pahirapan talaga.
Kung hindi ako nagkakamali, araw ng Biyernes yun. Sarado ang tindahan sa araw na ito. Yung tindahan lang ng alak. Kasi nga pinapahinga ni Ma'am mga trabahante. Huwebes at Biyernes. Gabi, nasa biranda kami sa may harap ng bahay. Nakatanaw sa kung saan namata ang patay ang kanyang anak na babae. Tinanong ko siya kung may maitutulong ba ako. Kasi nga, mukhang napakabigat naman ang dinadala niyang problema. Napalapit na ako kay Ma'am Sirset. Napakabait nito sa akin. Napasahuran na ako nito ng iba sa sahod ng trabaho ko. At ako lang ang libre ng bahay at pagkain. Para na talagang anak. Pinapadala ko naman sa Mindoro ang sahod ko noon. Kung gusto mong makatulong meron, pero delikado. Baka mapahamak ka pa, iha. Ano bang sabi ko sa'yo, parang anak na kita. Nawawala ang problema ko kapag nakikita ka. Ma'am, naiintindihan ko naman po. Napakaswerte ko nga pero hindi naman ako papayag na hindi ka tulungan. Kung delikado man yun, bakit hindi pinagplanuhan, di ba ma'am? Humiling si Ma'am Jessa. Sabi niya wag daw talaga. Hindi na lang ako kumibunon. Hanggang sa isang gabi. Habang nagliligpit na ng mga kalat doon sa tindahan para magsara, may tumawag sa akin. Pagsipat ko, customer ito doon. Nakiusap na kung pwede ay wag muna daw magsara. 12:00 pa naman daw ito. Kalimitan nagsasara 2:00 daw eh. Sabi ko yun lang ay dahil sa marami talaga mga customer. Ngayon kasi bihira na. Lasing itong lalaking ito. Nasa sasakyan ito at may kasama. Van ang sasakyan nito. Ako lang mag-isa doon. Ang mga kasama ko'y naroroon na sa kanika nila mga silid. Ibababa ko na lamang yung trangkahan. Yun na lang ang kulang para sara ng tindahan. Pamilyar naman siguro kayo sa trangkahan ng mga tindahan sa syudad, no? Yung hinihila lang pababa, tinaangat. Tapos may main door na gawa sa salamin. Malit nga lang ang trangkahan sa tindahan na yon. Lumabas ng sasakyan ng lalaki. Nakangiti at napakaamo niya na patungo sa akin. Pero bigla na lang akong hinablot nito at yung kasama sa sasakyan. Lumabas na din nun. Pinagtulungan nila ako. Hindi ako nakasigaw kasi nga ang bilis ng pangyayari at inipit kaagad ako sabay tabon sa bibig ko nun. Doon na ako napasigaw sa sasakyan pero wala na. Silyado ang sasakyan. At alam kong walang nakakarinig doon. Pinaandar ang sasakyan at patungo ito doon sa kung anong lugar yon na hindi ko pa napuntahan. Basta, bihira ang mga tao dito. Parang parke. Doon Sir Seth, doon lang sa sasakyan ay hinalay ako. Hindi ako nakapalag. Pinagtulungan ako ng 2 lalaki. Ang sabi ng isa, ako daw yung baguhan na birhen. Walang ni isang nakaisa daw sa akin. Pero sila ang uuna. Napapaluwa ako noon. Ang sakit ng katawan ko. Naiipit ako at binalahura nila. Nakuha ang pagkababae ko. Pinagsawaan nila ako. Binigyan nila ako ng pera pagkatapos nun. Sinipa ako palabas ng sasakyan. Nagkalat ang pera sa may kalsada. Pero hindi ko ito dinampot. Umuwi akong mabigat ang katawan at para bang matutumba. Amoy laway at sigarilyo ako nun. Namaklapit na ako sa tindahan ay nakita ko si Mama. Pero sa mga sandaling din ito ako hinimatay. Nagising na lamang ako na nasa bahay na ni Mama. May malamig na tuwalya sa noo at puson ko. Si Ma'am ay nasa gilid. Maga ang mga mata at nang masilayan nagising na ako. Bigla itong umiyak habang humihingi ng kapatawaran nun. Dapat ay hindi na lamang daw ako inutusan na magsara. Kasi nga ako ang pinagkatiwalaan ni Mama sa tindahan lalo na sa pagsasara nito. Umiyak din ako, sabi ko binaboy ako nun. Alam ko ginahasa ka. Nakita ko nang linisin ko ang katawan mo. Kilala mo ba? Pasensya na't hindi ako gaanong pumupuslit sa tindahan kaya hindi ko talaga kilala ang mga tao.
Sabi ko ay ma'am, kilala ko. Si Dexter. Hinila na lamang ako nito at sinakay sa van. Walang hiyang taong yon. Ituro mo sa akin sa oras na makita mo. Papatayin ko. Hindi ako nakapagsalita. Umiyak na lamang ako habang niyayakap ng matanda. Walang nakakaalam sa mga nangyari. Ultimo yung mga katrabaho ko walang alam dito malibang na lang kay ma'am. Sinusundo kasi ako nito pagkatapos kong maisarang tindahan. Para akong mababaliw. Hindi ko talaga alam ang mga gagawin ko. Galit at pagkatakot ang namamayani sa diwa ko. Hanggang sa nagsalita si ma'am ulit. Ayon dito, hindi lang daw ako ang nakaranas ng ganon. May iba pa. Iniisip kasi ng lahat ng nagtatrabaho doon ay bayaran. Yun din yung dahil sa mga trabahanteng nagsa-sideline. Nadadamay ang iba. Hindi niya naman magawang mapagsabihan kasi nga pagkatapos ng trabaho nagsa-sideline. Yung dancer niya hindi yun bayaran. Sanay lamang yun na ipakita ang katawan. Pero naghahasa na rin yun at ang gumahasa daw dito. Pinatay ni Ma'am Jessa. Dito na ako nagsalita. Nagtanong ako sa kung paano niya pinatay. Wika naman ng matanda. Malalaman ko daw kung paano. Sobra niya akong iniingatan pero nadisgrasya pa rin. May 1 linggo ang nakalipas. Si Ma'am Jessa ay tumatambay na sa may tindahan. Kasama niya ako pero hindi ko namamataan yung Dexter. Nagtatanong nga ako nun pero walang nakakita. Itong Dexter Sir Seth ay hindi ito totoong pangalan. Hanggang sa may ibinigay sa akin si Ma'am Jessa. Maliit na garapa na may lamang kung ano lang. Gabi yun. Pagkatapos masarahan ang tindahan at nasa bahay na kami. Nagtanong ako sa kung ano ba ito. Ay naman kay Ma'am Jessa, matagal na niyang kinalimutan ang kung ano siya dati. Maging ang pagkamatay ng kanyang anak ay hindi niya ginamit yon. Pero ngayon ay gagawin niyang lahat mabigyan lamang daw ako ng katarungan. Ganon din ang katarungan sa kanyang anak. Pero kinakailangan niya umano ng tulong ko. Kung noon ay pinigilan niya daw ako sa pag-aalok ko ng tulong, ngayon hindi na. Sana lang umano ay tanggapin ko pa rin siya pagkatapos ng lahat. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam ang pinagsasasabi niya. Para bang wala sa katinuan ng matanda. Yung mga matay nanlilisik pero lumuluha. Alam kong nagtataka ka. Pero sa ngayon ay yan lang munang ipapaliwanag ko. Isang mabisang gayuma yan na ginawa ko noong dalaga pa ako. Yung mga panahong gusto kong pumatay ng tao. Naiisip ko na baka sinisingil na ako nung pinatay ang anak ko pero hindi Yan talaga ang buhay ng isang mabuting tao. Mangmang, mabait at madali lang mapanglamangan. Ngayon ay ibabalik ko kung sino ako dati. Tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Tapos tinanong ko ulit kung mangkukulam ba siya. Gaya ng sinabi ko, yan lang muna ang ipapaliwanag ko, Gracia. Hindi ako mangkukulam. Hindi pa ako handa para sabihin sa iyong lahat. Napag-alaman ko na tumoto kayo ng sinasabi mong Dexter sa isang tindahan doon sa Parañaque. Puntahan natin. Magpaahid ka ng konti niya at hindi ka niya makikilala. Pero mapapaamo mo siya. Maghanap ka ng lugar na walang katao-tao. Nakasubaybay naman ako at asahan mo nang naroroon ako sa pupuntahan mo. Takang-taka ko nun. Para bang ang dali lang sa kanya ang lahat. Naniniwala man ako sa mga kulam at barang maging ang gayuma at lason. Pero hindi ko talaga makita ito sa katauhan ni Ma'am Jessa. Sadyang sobrang bait lang niya para sa akin. Pero ang namumutawing salita, napakapulido. Ano ba? Naroroon niya siya sa lugar na pagdadalhan ko kay Dexter. Napapailing na lang ako, Sir Seth. Parang hindi tao itong si Ma'am Jessa. Bagay na medyo kinilabutan ako. Magpaganon pa man ay tumangulang ako nun. Sabi ko kailan. Wika niya naman ngayon din.
Sinadya niyang agahan ng pagsasara kasi nga ito na yung pagkakataon, lalo't nagpakita na si Dexter noon. Nagbihis ako ng sexy na kasuotan. Binuksan ko ang maliit na garapa at nagbuhos ng konti sa palad ko ng kung anong laman ito. Napasimangot ako kasi amoy mapanghiyon. Napakatapang. Paanong naging gayuma ito? Pero hindi na lang ako nagreklamo pa sa matanda. Pursigido din ako noon na mabigyan ng katarungan ng nangyari sa akin. Kung pwede ako pang pumatay. Naniguro ako ng patalim. Nagsuksok ako sa tagiliran ko. Wala kasi akong tiwala sa gayuma. Napakabantot. Sinulat ni Ma'am Jessa sa kapirasong papel ang address tapos nag-antay kami noon ng taxi. May huminto at ibinigay ng ginang sa driver ang papel. Tumango naman yun at walang ano-ano'y sumakay kaming dalawa. Mga wala pang kalahating oras ay nakarating na kami. Bumaba at tinuro ni Ma'am Jessa ang pasilidad. Mas malaki ito kumpara sa tindahan niya. Ang daming mga taong nagkalat sa gilid ng kalsada. Kadalasan sa mga ito'y babae. Kinakabahan ako kasi nga baka makilala ako eh. Kaya nang sabi ko, hindi ako nagtitiwala sa bigay niya. Magkaganon pa man, tumitig ako sa ginang at tumango. Napansin ko ang pagbuntong hininga niya at dito'y tumawid na ako ng kalsada. Nang makarating sa kabilang parte ay sinipat ko ang matanda. Nagpapalinga-linga ako noon kasi wala na doon si Ma'am Jessa. Kakahuyan ang tapat ng pasilidad na yon. Medyo liblib at may parteng sobrang dilim. Naisip ko na baka nagtatago lamang doon si Mama. Walang ano-ano'y pagbungad ko pa lang sa may tarangkahan banda. Nakasalubong ko si Dexter. Mabilis akong gumilid at yumuko. May inaakbay nitong babae. At nakita kong tumungo sa may unahan kung saan nakaparada ang van niya. Pupuntahan ko sana pero may nakita kong nasa loob ang kasama ni Dexter na humalay sa akin. Naisip ko na bakit hindi ko pagsabayin. Nagantay ako. Alam kong may nangyari na doon sa van. May kasamang babae. Nang lumabas na ay bumalik. Yumuko ako nang mapadaan sa harapan ko. Umupo ito sa tabi ng kasama. Napakasaya nila. Pero nanggagalaiti ako noon. Wala na akong pake kung tatalabang gayuma. Gaya ng sinabi ko ay may dala akong patalim noon. Dahan-dahan akong lumapit at umupo sa harapan nila. Napakaingay ng sounds doon. Pagkalingon nito sa akin ay napansin kong hindi nagulat. Pero napangisip pa ito. Nagtanong ako kung nakikilala ba nila ako. Sabi naman na hindi. Sino daw ako at napakaganda ko raw. Hindi ako nagpakilala pero namangha ako kasi wari ko'y tumalab ang gayuma. Saglit lang ang pag-upong yon. Umalis ako at diretso palabas. Etong dalawa'y sumunod. Nagkakahilahan pa na animay nauuhaw sa kahalayan. Hindi ako nagpahalata. Huminto ako sa gilid ng kalsada na parabang nag-aantay ng masasakyan. Hanggang sa tumabi sa akin itong mga humalay sa akin. Ano daw ang pangalan ko? Nakikiusap si Dexter. Ngiti lang ang naging tugon ko. Sabi ko alam ko ng diskarte nila. Huwag akong itulad sa iba. Mantakin mo ang laki ng respeto nito sa akin. Ang aamo, hindi umaalis. Kumakabig naman ako palayo pero sumusunod pa rin. Ito na. Ito na siguro ang pagkakataon. Tumawid ako ng kalsada. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sumunod pa din ang mga yon. Huminto ako saglit tapos tingin sa kanila habang nakaniti. Narinig ko kay Dexter na nagpapakipot lang daw ako pero gusto ko din naman daw yon. Tumango ako at sinabing kung nais nilang kaligayahan na libre. Sumunod lang sila sa akin. Mabilis akong naglakad sa walang masyadong taong lugar. Hinahanap ko na sa mga sandaling ito si Ma'am Jessa. Pero sa isip ko talaga noon ako na lang.
Gumana ang gayuma at kapag sinaksak ko ang mga ito ay wala itong magagawa. Nung nasa parting madilim na, huminto ako at binunot ang itak. Rinig ko ang alingas-ngas ng tuyong dahon. Paparating ng dalawa. Pero ganoon na lamang ang pagkawindang ko nung bigla na lang may umangil. Kasunod nito ang pag-ungol ni Dexter. Sumigaw yung kasama pero saglit lang at natahimik kaagad. Takang-taka ko. Kaya naman binalikan ko. Hanggang sa nanigas ang katawan ko nang makakita ng nakakatakot na nilalang. Pusturang tao pero ang pangit niya. Yung buhok ay gumagalaw. Parang mga bulating sumasayaw ito. Sina Dexter ay nakabulakta sa lupa at duguan. Umatras ako. Sabi ko kung hindi ako nagkakamali, aswang itong pumatay sa kanila. Ito na. Ito na, Gracia. Ito na ang dating ako. Huwag kang matatakot. Ako lang to si Ma'am Jessa mo. Huwag kang lalabas. Dito tayo sa gilid dumaan. Tinanong ko kung siya ba talaga yon. Kung aswang siya. Doon na tayo sa bahay mag-usap. Tara na. May iba pang mga lalaking paparating. Hindi lang itong mga kumag na to ang nagiyuma mo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na huwag kang lalapit sa maraming tao. Dapat masdan mo lang at isang bitin ng punteriya. Ay nako, tara na't bilisan natin. Hinila ni Ma'am Jessa ang kamay ko. Napakalakas niya. Hanggang sa nakarating kami sa kabilang kanto. May iskinita doon. At bigla siya ditong pumasok. Sabi niya sa akin ay mag-antay lang daw ako. Pagkalabas niya, nasa anyong tao na siya. Nang may mapadaang sasakyan ay kaagad kaming sumakay. Taxi din yon. Nang makarating sa bahay ay dito niya na ipiniliwanag ang lahat. Ang totoo, hindi daw hinalay ang anak niya. Kundi may isinalba daw itong isang babae na kasalukuyang binabastos at ginagahasa. Akala nito ay iisa lamang ang gumahasa pero marami pala. At noong bubugbugin ng anak niya, hindi nakapanglaban dahil pinagtulungan ito. Pero ang taong namumuno doon, yun pa rin ang sinasabi niya sa akin na balak niyang gantihan. Ang mayamang personalidad. Sabi ko sa kanya patay namin. Ganun pa rin. Gagayumahin ko tapos siya nang bahala. Wika naman niya ayun daw sanang sasabihin niya sa akin kaya lang inahan ko na siya. Magantay lamang daw ako ng pagkakataon dahil mahirap ding hamakin ng taong yon. Tumango ako at 2 araw ang nakalipas. Dito na sinabi ni Ma'am Jessa na ito na ang oras. Nagtataka ako kung bakit alam ng matanda kung nasaan banda. Katulad na lang nung Dexter. Araw-araw kaming magkasama at ako lang ang kausap nito palagi. May pagkakataon na yung ibang trabador ay naroroon din naman. At alam ang pinag-uusapan. Hindi ko narinig ang pagtatanong niya kung nasaan ba nakatoka ang balak patayin. Tingin ko siya lang talaga eh. Siya lang ang sumusubaybay gamit ang pagkaaswang niya. Napapaisip din ako na pwede naman siguro siya na lang ang gumawa. Naitanong ko ito sa kanya at dito niya sinabi na nag-iingat daw si Ma'am Jessa dahil sa syudad. Maraming may karunungan. Hindi siya makakagante kung magpapadalos-dalos. Kaya't nag-aantay lang talaga siya ng tiyempo. Tama ako. Sinusubaybayan niya nga gamit ang pagiging aswang. Binanggit niya sa akin yon. At yung si Dexter, ang amoy lamang daw nito na naiwan sa katawan ko ang naging batayan niya. Hindi ko daw alam na natukoy niya na ito kasi nga pumuslit ako 1 beses sa tindahan pero saglit lang. Wala daw ako nun dahil sobrang abala ko. Inalam niya kung saan nakatira. Nasa siksikang kabayan nakatira umano. Hanggang sa noong huling subaybay niya, tumoka na sa kabilang tindahan na katulad sa kanya. Mabilis siyang umuwi at dito niya ipinaalam sa akin na yun pala ang dahilan niya. Tsaka mahirap din kasi sa syudad kasi nga maraming tao. Walang ano-ano'y umalis kami nun.
Taxi pa rin ang sinakyan. Malalim ng gabi at napakalayo ang pinuntahan namin. Patungo sa pier. Bumaba kami sa isang banda. Nagtanong ako kung nasaan na yung sinasabi niya. Wika naman ito. Mamaya'y lalabas daw yon. May inaasikaso daw itong kargamento na iligal. Sakto't walang kasama. Dahil madalas umano may kasama ito sa pag-uwi noon. Tinuro niya kung saan dadaan. Nakasakay pa rin. Tatayo lang ako sa gilid ng kalsada tapos paparay ng sasakyan. Paniguradong hihinto ito. Wala na akong komento. Tango lang ako ng tango. Mga halos 1 oras ata nang umalis si Ma'am Jessa. Kasabay ng mungkahing palabas na ang sasakyan at ako na daw ang bahala. Nakakapagtaka kung paano niya nalaman pero hindi na lang ako nagtanong noon. Hanggang sa may lumabas na sedan. Mamahaling sedan. Kagad akong pumara at huminto ito. Lumabas ang isang malaking tao na may kakisigan ng katawan. Isang ngiti tapos kindat. Sabay lakad noon at sumunod ito sa akin habang nagtatanong